Hi, what's up mga kosa? Welcome back to another vlog. So for today's vlog mga kosa, dahil isang taon na natin gamit itong ADV 160 natin, ngayon pa lang natin siya ma-review. So sabihin na rin natin dito sa vlog natin yung specs, full specs ito. Share ko na rin sa inyo mga kosa yung pros and cons sa paggamit ko dito sa ADV 160 sa loob ng isang taon. Ang ADV 160 ay gumagamit ng 157cc single cylinder engine, 4 valves that gives 15.8 horsepower at 8,500 RPM. And meron siyang 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Kaya naman naging 160cc na siya dahil ni-round off lang yung 157cc, kaya naging 160 siya. Si ADV 160 mga kosa ay meron siyang seat height na 780mm. Medyo may kataasan siya. Medyo tiptoe dito sa motor na to. Wait lang, pakita ko sa inyo yung seat height niya. Upo ako dito. Baba natin para makita nyo. Ayan. Pero pag nakaganito naman ako, flat footed ako. Ang height ko nga pala is 5'10". So ito yung height ko sa ADV 160. Pero pag nakakuha ng maayos dito, medyo nakatipto ng konti. Pero pagka nakasapatos kayo at mataas naman yung inyong sapatos, abot na abot nyo. Ang ADV 160 ay merong 30 liters na compartment. So kasya na dito yung mga half face helmet. So paano nga babuksan yung seat ni ADV 160? Press nyo lang to. Pag tumunog na, pwede na yan, tsaka umilaw. So, pihit nyo lang sa seat. Yan. Pwede nyo siyang i-press yung seat or fuel. So, pagka bubuksan nyo yung seat, press nyo lang tong button na seat. So, tutunog na yan. At, ayan siya. Ganyan siya kalaki. Sorry sa mga kalat. May picture pa kami dito. Kosa. So, yan. Meron siyang 30 liters na kasya ang half face helmet. Natry ko na to sa natry ko na yung full face helmet, hindi siya kasya. Pero at least malaki yan. Ayun. Pwede nyo lagyan ng kung ano-ano. Iba nalagyan to ng leather na tela para iwas gas-gas sa kanilang mga compartment. So, sarado na natin. At sa fuel naman, paano buksan? Press nyo lang tong fuel. Bubukas na yan. At ang full tank naman ito mga kosa ay 8 liters. So madami na siyang mapupuntahan. Malayo-layo na. Ground clearance na 165mm na mataas na rin siya. So iwas na rin siya sa mga sayad-sayad. Lalo pagka mga off-roading kayo, mataas na siya. Yung iba naglalagay sila ng skid plate para dito sa kanilang mga engine. Ayan, dahil prone yan sa pagkabasag ng kanilang mga makina. At dumako naman tayo dito sa kanyang front tire mga kosa. So si ADV 160 ay gumagamit ng 110 by 80 by 14. So ang size ng kanyang gulong ay 14. Ganun din yung kanyang mags. At ang brand ng kanyang gulong ay Federal. Same siya sa likod na gulong. Telescopic front fork suspension at gumagamit sa ADV 160 ng Nissin caliper. So naka ABS na rin siya dito. At syempre, naka-disc brake na parehas yan. Unahan at likod. Pumunta naman tayo dito sa kanyang rear tire mga kosa. So, sa ADV 160 ay gumagamit ng 130 by 70 by 13 dito sa likod. So, napansin nyo, mas maliit yung size nitong sa rear compared dun sa harap. Hindi ko rin alam kung bakit. So, yung iba nagpapalit sila ng mags. Ginagawa na lang size 14 to. Parehas. Para mas tumaas. So sa ADV 160 ay merong twin sub-tank rear suspension, which is itong Showa, na nagbibigay na magandang bounce. So ang ganda ng suspension niya mga kosa. Pero minsan kasi pagka nalulubak or may angkas ka, sumasagad siya mga kosa. So yun, karamihan nagpapalit din ng suspension. Yun lang naman. At meron din siyang disc brake syempre. At gumagamit siya ng Nissin caliper. Ano lang ata to, single pot. Tama ba? Single pot. Ayun, syempre Federal tire pa din yan. Dito naman tayo sa harapan.
So, dito muna tayo sa right switch. So, nandito yung switch ng hazard, starter, tsaka yung engine off pag sa traffic. So, pag naka-engage yan mga kosa, mga 5 seconds mamamatay yan yung engine. So, pagka ginas nyo na ulit, mabubuksan na ulit yung makina nyo. At dito naman tayo sa left. Nandito yung kanyang high and low, busina, turn, signal, right and left. So, itong dalawang to, tsaka ito, ay pinagawa ko na to. Ito yung passing. Ito naman yung NDL. So yung passing na to ay gumagana lang sa MDL. At ito naman sa horn. Stock horn, ito yung stock horn, tsaka ito yung loud horn. Okay mga kasa, paano naman nag-work itong ating susi? So pag naka-red pa siya, means naka-turn off pa yung susi niya. So long press nyo lang to. Yan. Pag nag-yellow na siya, pwede nyo na siyang start or naka-activate na yung kanyang ignition. So, ayan. Buksan nyo lang. Okay na yan. Tapos, syempre, pag ilalock nyo din, long press nyo lang itong button na to. Ayan. Tapos, meron siyang alarm. Click nyo lang to. Iilaw yan. Ayan. May anti-theft na rin siya. Tapos, pagka may gumalaw sa motor mo, or, ayan, mag-a-alarm siya. Alam ko to, ano to siya, 10 seconds siyang mag-a-alarm. Para naman patayin, click nyo lang ulit to. Ayan, okay na ulit. Buksan natin yung ADB 160 mga kasa. Press nyo lang ulit to. Tapos, dalawang P-hit. Yan, so mag-o-open na yan. Ayan, makikita doon yung ABS, yung susi nyo. Pagka medyo malayo yung susi nyo, uilaw yan. Siyempre yung ating coolant. At check engine. Tapos ito yung, ano man tawag sa ganito? Logong to. Basta, yan yung nag-go-off yung engine mo pagka nasa traffic ka. Pag naka-activate. Okay, dito natin makikita yung mga digital, tachometer, speedometer, fuel, orasan. At meron din dito ang environmental temperature. So makikita nyo to pag pumupunta kayo ng malalamig na area tulad ng Baguio, Tanay, bababa ng ano yan, ng 21, 22 depende sa temperature sa area. At ito naman yung average consumption mga kosa. So ngayon meron tayong 36.7 km per liter. So medyo matakaw siya, di ba? Pero pag nag full tank method ako, pumapalo siya ng 42 to 44 km per liter. At dito naman tayo sa baba. Para malipat nyo yan at ma-check nyo yung mga average consumption, trip meter. Ito yan. May up and down. So ayan, average consumption. Yan, meron pang B. Kaya gusto nyo makita yung sa baba. Ito yung trip A, trip B. At meron din ditong Honda Selectable Torque Control, which is yung traction control. So press nyo lang yan at makikita natin dito yung total odo. Ito naman ang gagawin nyo mga kosa pagka gusto nyo i-turn off yung traction control. So in case lang na nasa buhanginan kayo or nagbubundok kayo, yung mga putik-putik, para hindi mag-activate yung traction control mga kosa, punta lang kayo dito. Ayan. Pag nandiyan na kayo, press nyo lang tong right button. So madi-disable mo na yung traction control. So kahit magwili-wili ka, magbomba-bomba ka na dyan sa mga buhanginan, sa putik, kahit mag-skid pa dyan, hindi nagagana yung traction control. Pagka naman pinatay mo yung engine, tapos tinurn on mo ulit, I mean yung ignition, automatic na siyang mag-activate ulit yung kanyang traction control. Yun lang, press nyo lang to. Ayan, naka-ano na yan, naka-disable na. So balik nyo lang ulit, press nyo lang ulit to, naka-activate na ulit siya. Ito naman yung ating hazard. So bukas na yung ating ignition, press yung hazard. Ayan, meron siyang
left and right na signal indicator dito. So ito, yan. Pagka nakababa yan, may ilaw din yan. Ayun o. Oh. Siyempre yung ano natin, switch. Kailangan mo munang i-press to yung left na brake para ma-paandar mo to. So ito yung kanyang busina, stock. Ito naman yung loud horn pagka pinalitan natin. Signal light na right, left. Siyempre yung ating high and low. So ito yung passing niya. Hindi mo siya makikita kasi yung MDL yung gumagana. Palit na rin tayo na side mirror. So patayin natin. At ito naman yung mga na-upgrade na dito sa ADB 160 mga kawasa. Unahin na natin tong side mirror, CP holder, syempre yung ating MDL at loud horn, which is ito, tsaka ito. Yan. So meron na rin tayong top box dito na 55 liters. Syempre kailangan nyo rin ng bracket, splash guard or yung mud guard. At ang kahuli-hulihan, ito, yung ducktail. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta yung duck. Ayan yung MDL natin. Yung ating LED na ilaw, which is yung headlight, signal light. Ano nga ba yung mga competitor ni ADB 160 mga kawasa? Yan. Ito yung mga competitor ng ADB, yung Yamaha NMAX, Honda PCX 160, Yamaha Aerox 155, Bristol ADX 160 na kamukha nito. So sa ADB 160 mga kawasa, as of now, ang presyo niya ngayon ay 166,900 pesos. Pero magkakaiba kasi ng presyo ang dealer. Merong mataas, merong mababa. So swertehan na lang pagka meron kayong makuhang mababa na presyo. So sabihin ko naman sa inyo mga kawasa yung pros ko dito sa motor na to. Okay, number 1, yung riding comfort niya, sobrang relax niya, lalo sa long ride. Parang nakaupo sa sopa. Pero syempre, hindi pa rin mawawala yung pagkangalay, lalo na sa sobrang haba ng biyahe. So number 2, gas consumption. Sobrang tipid niya mga kawasa. Nakalagay sa digital average niya is 36 to 39 consumption. Pero pagka full tank method kayo, pumapalo siya ng 42 to 44 km per liter. So doon naman tayo sa number 3. Syempre, doon tayo sa looks. Diba? Napaka-pogi naman yan. Head turner talaga yan sa daan. Ayan o. Tapos kulay puti pa. Matte. Sheesh. Okay. Doon naman tayo sa number 4. Sa shock. Hindi ko alam kung cons ba to or pros. Pero ang ganda ng play ng kanyang shock. Huwag lang talaga mapapalubak ng todo. Kasi sumasayad siya. Lalo pagka may angkas. At doon naman tayo sa number 6 sa kanyang braking system na napakalakas. So kaya niyang mag-stop from 60 kph to 0 in just a second. Number 6 natin is yung ABS. Yan. Tsaka yung traction control sa likod mga kawasa. Para maiwasan natin yung pag-skid at pag-slide ng ating gulong. Last is number 7. So si ADB 160 ay gumagamit ng dual sports na tire. At ayun, makapit din naman siya. Maganda siya sa bankingan, sa straight, at hindi naman siya ganun katagtag tsaka kaingay. Okay, sabihin ko naman sa inyo yung aking cons dito sa motor na to. Number 1 is yung mabibrate sa cold start. Lalo na pagka naka-center stand siya mga kawasa. Ramdam na ramdam mo talaga, lalo pagka wala nakalagay na cellphone dito sa CP holder, yung vibrate niya ang lakas. Tsaka sa kanyang manibela. Pero after naman ng cold start niya at naka-arangkada ka na, yun nawawala na yung kanyang mga vibrate, nalilesen na. So number 2 is yung kanyang power. Sobrang hina ng kanyang arangkada mga kawasa. Since naka 19 grams ang bola nito, so patay ang kanyang torque. From 20 to 50, so sobrang hirap niyang kahit isagad mo na yung silinyador, ang bagal niyang umangat. Pero pag naka 60 kph plus ka na, ayun, doon mo na mararamdaman yung lakas ng power niya.
Kaya nito mag top speed ng 120 plus. Yan. Natry ko pa lang is 120 or 122. 120 ata. So yan. Lumaka tayo sa number 3. Ayan, pag akyatan mga kosa, mahina siya. Lalo na pag may angkas. Inuunahan lang ako ng, ino-overtaken lang ako ng Aerox 155 tsaka NMAX. Ayan, na-experience ko yan sa Tanay Rizal mga kosa. From Infanta, pabalik na ako ng QC. No-overtaken lang ako. Tapos may angkas siya, may angkas din ako. Ayun. Dapang-dapa na ako. At syempre yung number 4 mga kosa, mahina yung kanyang headlight. Kaya ayun, kailangan natin magpa-install ng MDL para sa mga long ride natin, lalo pagkagabi, maiwasan natin yung pagkabasag ng ating mags. Syempre, sa kalsada hindi mawawala ang lubak, lalo sa papunta ng Bicol. Pero hindi pa naman tayo nakapunta ng Bicol, kaya hindi pa natin na-experience yun. Pero madami tayong nadaanan na mga lubak. Kaya yun, sobrang helpful yan, lalo pagka maulan. Meron kasi siyang yellow at white na ilaw. So, yun lang naman mga kosa ang aking experience dito sa ADB 160. Overall, napakaganda niya mga kosa. Isa pa, ang pogi niya. Mana sa may-ari. Let's go. At kung nagdadalawang isip kayong kumuha nitong ADB 160 mga kosa, huwag na kayong magdalawang isip kasi sulit talaga tong ADB 160. Pwede mo rin siyang pang Grab, pang Lalamove, Foodpanda, angkas, kahit ano. Mas comfortable yung angkas mo, yung magiging pasahero mo. Kasi ito nga, comfort, yun. Kung may natutunan kayo about sa ADB 160, kindly leave a like and please subscribe my YouTube channel mga kosa. Ganun din yung aking Facebook page at TikTok. Alright. So yun mga kosa, dito ko natapusin. Thank you for watching. Always ride safe and put your purse. See you on my next vlog mga kosa. Peace out. Bye-bye.